Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito po muli ang Kohelet Ministry na patuloy na magdadala sa atin ng salita ng Diyos. So, nasa episode 93 na po tayo mga kapatid at Happy New Year po sa inyong lahat. At higit sa lahat sa araw na ito, muli tayong mag-aaral. Dugtungan natin yung ating topic tungkol doon sa Christology. Ang ibig po sabihin ng Christology is about person in the work of Christ, isang pag-aaral tungkol sa pagkilala natin sa Panginoon as a person at saka yung kanyang mga ginawa. So last meeting napag-aralan natin na ang Panginoon din ay nagpe-perform o ginagawa rin niya yung mga ginawa ng Diyos. Kaya nga sa kanyang pagiging Diyos ay makikita natin na involved ang Panginoon sa creation, which is ang Diyos lamang ang may kapasidad na lumikha ng lahat ng bagay. At ang Diyos lamang ang may kapangyarihan din magpatawad ng kasalanan. Pero ang Panginoon ay binigyan ng karapatan. Katulad din ng sinabi sa banal na kasulatan, ibinigay sa ama, ng ama sa anak ang pagpapatawad at sa kanya lamang magkakaroon ng kapatawaran ang kasalanan ng salimutan. So, hindi pwedeng gawin ng ordinaryong tao yung magpatawad ng kasalanan nating lahat. So, siya rin nagbibigay ng eternal life, which is sa side ni God. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan magbigay ng buhay at lalo higit mag-reward ng eternal life sa bawat sa atin. At ang Panginoon din, binigyan din siya ng Diyos na kapangyarihan bilang isang anak ng Diyos na binigyan siya ng kapangyarihang humatol sa buong sanlibutan at buhayin yung mga patay. So nakita natin yung kalalagayan ng Panginoon bilang isang Diyos ay makikita sa kanyang mga gawa at susundan natin yan ngayon, dagdagan natin. Ang isang katangian ng Panginoon na katangian ng Diyos ay isa rin yung dapat siyang tumanggap ng pagsamba at pagpupuri. So, ang pagsamba ay sa banal na kasulatan, sinabi ng Panginoon minsan nang siya ay tuksohin ng diablo sa Matthew chapter 4 at ang sabi do sa sabi rito, nasusulat, ang sabing gano'n, ang Diyos lamang ang iyong sasambahin at paglilingkuran. So, nakita natin ang Panginoon po nagsabi nito. Sabi ng Panginoon sa diablo nung siya ay binibigyan ng temptation ng diablo na lumuhod sa kanya, sumagot si Jesus at sabi, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang iyong sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran." So, maliwanag na ang pagsamba ay nauukol lang sa Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay, sa Diyos na marunong ng sa Diyos na nagbibigay ng buhay, ng eternal life, sa Diyos na nagpapatawad ng kasalanan, sa Diyos na may kapangyarihang bumuhay sa mga patay at lalo higit ang mag-judge sa atin. Sabi sa kanya lamang yung papuri at pagsamba. So sa atin, ang Panginoon ay sinamba rin at tumatanggap din siya ng papuri at pagsamba. Kaya nga sa mga nakasulat sa Biblia, kung pag-aaralan natin, ito yung panahon na sinamba rin siya ng mga apostles tulad nung nangyari sa mga apostol nung time na si Apostol Pablo ay lumakad siya sa tubig at nung time na yon ay sinamba ang ating Panginoon ng mga alagad, ng mga nakalulan sa bangga sa pangyayari na nakita nila ang Panginoon na lumalakad sa ibabaw ng tubig. So walang ibang pwedeng lumakad sa ibabaw ng tubig at walang kakayahan ang tao, ang ordinaryong tao na lumakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nga sa pamamagitan ng kapangyarihan na yon ay pinakita sa mga alagad
kung papaano lumakad ang Panginoon sa ibabaw ng tubig. So, pagmasdan nila at nasaksihan nila kaya nga doon sa verse 33 at sabi rito, "At sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. So, maliwanag na ang patotoo ng mga nakakita sa kanya bilang Diyos ay karapat-dapat siyang sambahin dahil nga siya ay anak ng Diyos at siya ay isa ring Diyos ayon sa kanyang performance nung wala pa ang sanlibutan. So, ang Panginoon ay unang sinamba nung siya ay baby pa. Kung natatandaan natin ng mga wise men na tinatawag, 'di ba? Nung natagpuan nila ang Panginoon bilang isang sanggol, nagpatira pa at lumuhod sila sa harap ng Panginoon nung siya ay sanggol pa bilang tanda ng pagsamba. So, kasama rin yung pagbibigay nila ng regalo. Kaya nga ang Panginoon, kung makikilala lang natin ang Panginoon sa tamang kalalagayan, isa rin tayo sa dapat sumasamba at nagpupuri sa ating Panginoon. So, nasaksihan natin ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pagiging Diyos sa pamamagitan ng mga salita niya. So, ibig sabihin, nagpapatotoo tungkol sa Panginoon ay walang iba kundi yung kasulatan. Hindi man natin nakita ng tahasan o ng pamamagitan ng ating paningin ang Panginoon na lumakad sa tubig. Pero merong nagpatotoo. At walang iba kundi itong nakasama niya at ang naging dahilan ay sinamba siya ng mga nakasakay doon sa bangka. So nakita natin na ang Panginoon ay bilang isang Diyos, karapat-dapat din siyang sambahin. Katulad nung time na yon, ang senaryo doon kasi, ang si Apostle Peter ay nagtangkang lumakad din sa ibabaw ng tubig at para ah, testingin niya yung kanyang faith. Ano sabi ng Panginoon? Halika. Kaya si Pedro nakalakad din ng ilang hakbang pero dahil doon sa kanyang pag-aalinlangan, siya ay lumubog. So, nakita natin, kung kilala natin ang Diyos at ipinakikilala ng Biblia na si Jesus ay isang Diyos, huwag po tayong mag-alinlangan. Tulad din ni Peter, nung hindi siya nag-alinlangan, nakahakbang siya ng ilang hakbang. And then, nung nakita niya yung malaking wave, siya ay nagkaroon ng takot, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan kaya siya lumubog. Kaya nga napakaganda itong istorya na ito para patunayan natin na si Jesus ay sinamba ng mga alagad sa panahon na yon. So, ang Panginoon ay sinamba rin ng mga alagad na unang nakakita ng kanyang muling pagkabuhay. So, ito yung mga babae na nasaksihan at nakita muli ang ating Panginoon sa panahon na ang Panginoon ay muling nagpakita sa mga alagad. At ito nga ay sinamba ng mga ah, ah, tawag dito, ng mga kababaihan. So, dito sa Matthew 28 verse 9, sinabi rito, ngunit sinalubong nila si Jesus, sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila, niyakap niyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. So, sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot, humayaw kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ito yung mga babae na unang nagpunta sa libingan ng ating Panginoon. At nung pupunta sila sa libingan ng Panginoon, ay hindi na nila natagpuan ang ating Panginoon at sa halip ay ipinakita pa sa kanila yung laman ng libingan na walang laman ang kwan. So, empty tomb yung nakita nila. At ito nga, nung time na napakita ang ating Panginoon sa mga babae, ay binati sila ni Jesus. At ito nga yung panahon na yumakap sila sa paa at sinamba ang ating
Panginoon. So, isa rin itong nagpapatunay na ang Panginoon po ay karapat-dapat sambahin, hindi lamang dahil siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig, kundi siya ay muling nabuhay. So, sabi nga dito sa verse 7, sabi dito nung Panginoon, sabi, lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. So, kung babasahin natin ng diretso at magmumula sa verse 5, sabi dito, ngunit sinabi nito sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap niyo si Jesus na ipinako sa krus. Verse 6, wala na siya rito sapagkat siya ay muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi. Hali kayo, tingnan niyo ang pinaglagyan sa kanya. Lumakad na kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay at nauna sa Galilea. Makikita niyo siya roon, tandaan ninyo ang sinasabi ko sa inyo. At dali-dali silang umalis sa libingan, pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila, niyakap nila ang kanyang mga paa at siya ay sinamba. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matakot, humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pupunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. So, nagpapatunay ang Panginoon ay may kapangyarihang magbigay ng buhay. Siya ay muling nabuhay. Siya ay napakita sa mga alagad. Kaya nga ang pagiging Diyos ng Panginoon ay walang duda na siya ay karapat-dapat sambahin. So, sa Kanya nagmumula ang buhay. So, siya rin yung may kapangyarihang magbigay ng buhay. Kaya nga ang ating Panginoon, He is worthy to be praised and to be worshipped. Pwede tayong sumamba talaga sa ating Panginoon. Sa Revelation chapter 5 ay sinasabi rin dito na ang Panginoon ay karapat-dapat ding sambahin. Kaya nga nung nakita dito ng ipinakita sa kanya kay Apostle John, ang kaharian ng langit ay sinabi rito sa verse 11 to 14. So nakita ni Juan pinakita kay Juan itong lugar ng langit kung saan naandoon nakaluklok nakaluklok doon sa trono ang ating Diyos at makikita rin natin dito. Sabi sa verse 11, tumingin akong muli at narinig ko ang tinig ng libo-libo at laksa-laksang anghel. Sila ay nakapaligid sa trono ng 4 na nilalang na buhay at sa matatanda at umaawit ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan at karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. So, sino raw yung karapat-dapat ang tumanggap ng mga bagay nito? Papuri, paggalang at pagdakila? Ang korderong pinatay. So, kung titingnan natin yung umaawit sa harap ng trono, yung 4 na nilalang na buhay, ang sabi rin nila. So, pinupuri ang ating Panginoon, pinupuri ang kordero, pinupuri yung korderong pinatay. Sinasamba sila doon sa lugar ng langit. Kaya nga doon sa verse 13 at sabi, at narinig ko ang nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat at lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero, sumakanila ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, kapangyarihan, magpakailanman. Tumugon ang 4 na nilalang na buhay, amen, at nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. So, ang Panginoon ay pinuri ng 4 na matatanda sa langit, ng libu-libong mga anghel,
lalo higit ng ah, mga nilalang na buhay. Ang sabi nga do'n, 4 na nilalang na buhay. Hindi natin kilala kung sino man 'yun at ang mga sumasamba sa kanya, ang sabi, mula sa langit, mula sa lupa, mula sa ilalim ng lupa at mula sa dagat at lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. So, nakita natin mga kapatid, ang Panginoon ay sinamba ng lahat ng mga, nilalang ng ating Panginoon. Kahit man ang anghel ay nilalang din ng Panginoon. Yung mga merong nilikha na nasa langit na nagpupuri sa ating Panginoong sa ating Panginoon na kordero ng Diyos. Kaya sa atin mga kapatid, kapag linggo kung bakit tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon at kung bakit tayo nasa simbahan dahil kilala natin si Jesus na siyang, nabuhay mula sa mga patay, na siya rin yung nakaluklok sa trono ng Diyos, siya rin yung nagbigay ng buhay sa atin, siya yung lumakad sa ibabaw ng tubig, siya yung muling, nabuhay. So, nakita natin ang katangian ng Panginoon, hindi siya ordinaryong tao. Hindi katulad nung mga naririnig natin na ang Panginoon ay tao lang. So, hindi po gano'n ang kalalagayan ng ating Panginoon. Kaya nga sa pamamagitan ng Biblia, kung sinasamba ng mga nilalang mula sa langit, sa lupa, ilalim ng lupa at dagat at lahat ng nilalang na may buhay, so ang Panginoon ay karapat-dapat din nating siyang sambahin bilang isang Diyos. Kaya nga kung ang Panginoon ang nasa trono, tayong lahat ay haharap sa trono ng Diyos at magpapatira pa din tayo sa Kanya kung tayo po ay magtatagumpay. So, totoo na ang Panginoon ay siya'y karapat-dapat sambahin. Kaya nga yung pagpaparangal natin sa ating Panginoon, tatanggapin na 'yan at yung ating mga ginagawa para ipakilala ang Panginoon sa tao, para sambahin siya, isang magandang, gawain po 'yan. So, tulad po natin, ipinakikilala po natin ang Panginoon sa kanyang kalalagayan. Kung natatandaan natin, pinag-aralan natin na ang Panginoon ay tinawag na isang Diyos. So, siya yung dating berbo na nagkatawang tao at tinawag din siya ni Tomas bilang isang Diyos na siyang nakasama niya at, ang sabi nga dun sa John, 5:20, si Jesus ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So, nakikita natin na maraming nagpapatotoo na ang Panginoon ay tao lang, pero ang Biblia po ang mahalaga na maging reference natin. Kasi yung nagpapatotoo na ang Panginoon ay tao lang, hindi naman po nila nakasama ng lubusan ng Panginoon. Hindi naman nila nakasalo, nahawakan, narinig ng personal o nakasama sa paglalakad. Ito pong mga alagad ng Panginoon, nakasalamuhan nila talaga ang Panginoon, na sila ang nagsasabi na ang Panginoon ay isang Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Kaya sabi nga ni Thomas, "My Lord and my God." So, yun po yung katatayuan ng Panginoon. Kaya po tayo ay na-brainwash ng teaching ng mga tao para ibaba yung kalalagayan ng Panginoon bilang isang tao. So, hindi natin alam ang kahinatnan ng mga tao na yun, nagdi-deny sa kalalagayan ng Panginoon bilang isang Diyos na nagpapatunay na siya ay karapat-dapat sambahin. Dahil siya ay anak ng Diyos, dahil siya ay muling nabuhay sa mga patay, at sabi nga dito, siya ay sasambahin ng lahat ng mga nilalang. Kung natatandaan natin sa Philippians chapter 2 verse 10, ang sabi niya, lahat ng tuhod ay maninikluhod sa Kanya. So, lahat ng may tuhod sasamba sa ating Panginoon. Kaya nga, ang tanong natin, binigyan ba natin ng pagkakataong makilala ang Panginoon personally sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at sa pamamagitan ng pag-aaral natin
sumibol ba sa atin yung pagsamba sa Kanya dahil nanampalataya ka doon sa mga nabasa natin na isinulat ng mga alagad under ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga tayo mga kapatid, ang goal natin ng video na ito, makilala natin ang ating Panginoon sa kalalagayang bilang isang Diyos. 100% nagkatawang tao ang Panginoon. Pero hindi naman niya inalis yung kanyang pagka-Diyos. Hindi lang niya ginamit. Para bang meron siyang credit card na kahit 1,000,000 kaya mo mag-withdraw and then hindi mo isinoswipe. So, parang ganun lang ang nangyari. Pero hindi ibig sabihin ng siya ay nagkatawang tao ay hindi na siya dapat sambahin. So, sasambahin natin siya bilang isang Diyos, sabi nga rito. At ito yung purpose ng kung bakit ibinigay sa atin ang Panginoon dito sa sanlibutan. Na ang sabi nga ng Biblia, nung suguin ng Diyos ang kanyang anak dito sa lupa, sa sanlibutan, sinabi niya na siya'y sasambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Imagine mo, anghel ng Diyos, nung isinugod dito sa lupa, sasambahin siya ng anghel ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, kailan ba nakilala natin ang ating Panginoon? Nung siya ay pumasok sa sanlibutan ito. Kaya hindi totoong hindi Diyos hindi totoo na tao lang ang ating Panginoon. Alam niyo ba sinabi ng Panginoon dito sa Hebrew 10 verse 5? Kung nasaan siya dati, tingnan niyo yung sabi rito. Umpisahan ko sa verse 4. Hebrew 10:4 hanggang sumusunod. Sabi rito, sapagkat ang dugo ng mga toro at mga kambing ay hindi makapagpapawi ng kasalanan. Dahil diyan, nang si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, ang hain at handog ng mga hayop ay hindi mo naibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo na kinalugdan ang mga handog na susunugin ng mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Yan. So nakita natin, kung hindi niyo mapapansin, ang sabi rito, nang pumasok siya sa sanlibutan. Nung manaog siya sa sanlibutan. So, asan ba yung sanlibutan na tinutukoy? At saan siya galing? Kung tao lang siya, paano siya magmumula outside ng sanlibutan? Sa labas ng sanlibutan. Paano siya makakapasok dito kung tao lang siya? Kaya nga, pag nakilala natin ang Panginoon, so, nagpunta siya rito sa ibabaw ng lupa o sa sanlibutan para lang tubusin tayo sa pagkakasala. Kasi sabi nga kanina, yung dugo ng mga hayop ay hindi na nais ng Diyos. Imagine natin kung hanggang ngayon ganun pa yung paraan para mapatawad tayo sa kasalanan. Baka ubos na yung hayop eh. Baka wala nang lumaking hayop. Wala na rin tayong pagkain. Kaya nga maganda itong ginawa ng Diyos eh. Sinugo niya yung kanyang anak once and for all para tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Kaya nga yung kapatawaran, matapos gawin ng Panginoon, meron tayong response na tanggapin ito, paniwalaan ito, para magkaroon din tayo ng kapatawaran sa ating kasalanan. Kaya maliwanag doon sa verse 5 o sabi rito, basahin ko doon sa Hebrew chapter 1, verse 4 hanggang 6. Sabi rito, at kung papaano higit na di hamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din naman, siya ay higit na di hamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Ni hindi niya rin sinabi kanino man sa mga anghel, ako'y magiging
kanyang ama at siya'y magiging anak ko. Sa verse 6, at nang suguin ng Diyos ang kanyang anak, ang bugtong na anak, sa sanlibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. At tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang mga anghel at maningas na apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit ang tungkol sa anak na sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ang maghaharing may katarungan. Anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? Sabi nga rito, at tungkol sa anak niya, sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. So, yung anak na ipinakikilala dito ay Diyos din. Kaya nga, ang ama na mismo ang nagsabi. Kung nung isinugo ng ama yung kanyang bugtong na anak dito sa lupa, sinabi niya sa mga anghel na sasambahin niyo ang aking bugtong na anak. At sinabi naman niya sa anak, ang ama na nagsabi, ang sabi nga, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanpaman. So, ang ama na nagsabi na ang anak ay Diyos at meron siyang trono magpakailanman. So, kung mapapag-aralan natin yung names and titles ng Panginoon, ang dami po na katangian o pangalan o katawagan ng ating Panginoon nagpapatungkol lamang na ang Panginoon ay isang Diyos na makapangyarihan. So, kung bakit nagpupuri ang tayo sa ating Panginoon, kasi nalaman natin na si Jesus ay karapat-dapat ding tumanggap ng papuri. So, maraming pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na hindi natin ito nagagawa ng tahasan, hindi natin ito pinahalagan minsan, lalo higit yung pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga ang goal natin bilang mga Kristiyano, mga followers ng Panginoon, kinanlin siya bilang isang Diyos para magkaroon din tayo ng katagumpayan sa sanlibutan ito. So, maraming nagdi-deny tungkol sa ating Panginoon. Ang reason, dalawa lang. Pangalawa, hindi nila kilala. Una, hindi nila kilala ang Panginoon. Dahil hindi naman sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, ayaw nilang paniwalaan na ang Panginoon ay Diyos. Dahil ang reference na pinagkukunan nila tungkol sa ating Panginoon ay hindi ang banal na kasulatan. So, mga kapatid, marami tayong pwedeng mabasa sa Biblia na nagpapatungkol na ang Panginoon ay karapat-dapat siyang sambahin at purihin dahil sa kalalagayan niya bilang isang Diyos. So, ang Panginoon po ay may dalawang kalalagayan. Kaya nga po yung Christology, ang ibig sabihin ng pag-aaral tungkol sa persona ng ating Panginoon. So, nakita natin yung kanyang persona, yung kanyang pagka-Diyos. Nakita natin na biblical na ang Panginoon, ang sabi nga, Jesus possess a divine attribute. So, meron siyang katangian na katulad din ng katangian ng Diyos. Siya ay eternal, siya ay omniscient, siya ay omnipotent, siya ay immutable, siya ay isang banal. So, ang Panginoon din, nagpe-perform din siya ng mga gawa ng Diyos. Sa creation, sa pagpapatawad ng kasalanan, pagbibigay ng eternal life, pagbuhay sa mga patay, at lalo higit ang paghusga, paghukom sa sanlibutan na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan. Kaya ngayon sa pinag-aralan natin, ang Panginoon o yung scripture ang nagsasabi na ang Panginoon ay karapat-dapat siyang sambahin. Kaya nga maliwanag ang Biblia, ang Diyos lamang ang sinasamba natin. Pero ang Ama mismo ang nagsabi nung isinugo siya dito sa lupa,
dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel at lahat ng mga nilalang sa langit, sa lupa, sa lupa, sa ilalim ng tubig, at higit sa lahat ng mga nabubuhay. So, nakita natin mga kapatid, ang Panginoon, He deserve praises and worship. So, dapat pinupuri natin at sinasamba ang ating Panginoon. Hindi po tayo nagkakamali kung sinasamba natin ang Panginoon sapagkat siya ay isang Diyos. So, mga kapatid, hanggang sa muli tayo uli. Next week, hopefully na every Saturday po tayo kasi nga nung nagdaang linggo, dumaan ang mga Christmas season. So, marami tayong interruption nangyari. So, muli pagpatuloy natin ang pag-aaral. So, next time pag-aralan pa natin ang ang names ng names and title ng ating Panginoon. So, tingnan natin yung mga sinasabi ng Biblia. So, nakita natin na sabi nga, ang Panginoon nag-claim na I am, siya yung I am. Siya yung Lord of Sabbath, siya yung Son of God. So, tingnan natin yung mga divine titles ng Panginoon sa susunod na pag-aaral. Muli, pagpalain po kayo. Ito po muli ang inyong kapatid sa Panginoon at nagsasabi na ah, ang Diyos po ay dakila na dapat siyang sambahin at purihin. So, pagpalain po tayo ng lahat ng ating Panginoon at sa Kanya lamang ang kapurihan. God bless po.